Konnichiwa buddies! This is Chris Sniper, ang inyong kaibigan na explorer dito sa Pilipinas. So nandito tayo ngayon sa actual remapping sa isang area sa Mindanao, no? Dito lang sa Claveria, no? Itong Claveria site ay isang tinatawag natin na may Japanese encampment before the World War II and during the World War II. So ngayon, ang area na to ay pinarimap sa atin ng may-ari. Siyempre with our beloved supporter, Sir Phil. Maraming salamat. Team Red Edo, salamat. Red Edo, no? Sa nagsuporta sa ating remapping session ngayon. And siyempre kasama natin ang Team Tunggang. Bansay Team Tunggang! Bansay! Isog kayo ni mga Team Tunggang, bay. No? So dito lang sa Mindanao area. Maraming salamat. So congratulations. Kasi napaka-positive na side. Arigatou gozaimasu! So, salamat sa Team Commando on the mix. And, siyempre, ang ating tropa ay mag-shoutout muna. Bago tayo po proceed. Okay. Bago natin papakita ang ating actual test digging spot, shoutout muna kay Sir Arcival Uyanib. Sir Arcival, kumusta dyan sa Labason? So, head siya dyan sa manager sa Tricycle sa Labason, si Sir Arcival Uyanib. Shout out sa iyo, sir. Nakita kami, itong pumunta kami sa Zamboanga. Team Skylab, salamat. Sa Team Skylab, kay Sir Digamo. Yan, nakita din kami. Okay, kay Sir Digamo at sa mga tropa sa Team Skylab, shout out. Shout out din sa Team Gilog, sa Zamboanga del Tre, yung previous namin na remap sa Team Sniper. Then, shout out kay Gistoni Paroni sa Zamboanga, Sibugay. Kumusta dyan, brother? Gistoni Paroni sa Zamboanga, Sibugay. Okay, yun ang mga tropa natin. Siyempre, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa lahat ng mga subscribers and viewers sa YouTube channel natin, shout out para sa inyong lahat. Arigatou gozaimasu. Okay, maraming salamat. Arigatou. Siyempre, Team Tunggang the best! Bansay! Tunggang! Thank you, Black Phantom. Videographer natin ngayon. Okay? So, kung nakikita niyo ang background namin, bundok na bundok talaga. Kasi nakita kami ng bundok. Buti na lang, may sasakyan tayo na ang driver natin ay membro sa Fast and Furious. Part 11. Abangan niya. Team Commando, salamat. Okay? Yun, Barisa? Okay. Pagmasdan nyo mabuti kasi may mga sikreto tayong ibubunyag ngayon sa pagdating sa remapping. Okay. Una-una, siyempre pag mag-remap ka ng area, siguruin mo na may history ng Japanese encampment. Okay. Ito, kinukuha namin na scope dito. Kasi dyan nagkampo ang mga tol. Yan na medyo brown. Yan ang kampo yun. Yan ang kampo ng mga hapon dati. Pero, siyempre, hindi naman lahat dyan nilagay. Okay. So, yan ang pinampuhan ng mga hapon. Okay. So, ngayon, ang Team Tunggang, malawak ang lupain nila. Kasi mga ano to dito ancestral din yun. Asa si Dato? Tara. Nabatanon. Ay, si Dato. Si Dato. Marami na akong friend na Dato. No? Dato na ko. Si Kuya. Okay. Kuya Secret. Siya yung mayari. Okay? So ito yung mga tropa natin. Siyempre si Brother. Disipulo natin. Magaling mag-remap na yan. Okay. Thank you. Salamat. Okay, diretso tayo. Ngayon, may hinuhukay kami. Then, napaka-amazing ng mga hidden trail marker kasi parang first time ko naka-encounter ng ganito. Iba siya eh. Okay, diretso tayo. Dito tayo, Black Phantom. Okay. Titingnan natin ha. May lumang puno dyan. Ang lumang puno, may creek sa baba. Okay, so kung tingnan natin doon ang kampo, dito may lumang puno ng balete. Saka yun ang original ng balete. Okay. Ito yung dig site natin. Okay. So papakita ko sa inyo kung bakit naghukay tayo dito. Okay. Kung titingnan natin, may marker doon sa tinatawag natin na 45 degrees. Yan. Tingnan na, nakaslas lang ng bato yan. 45 degrees. Yan.
Kaslas tanan. Ang slanting line niya ay naka 45 degrees talaga. Nagets nyo? Kaya ang secrecy niyan, 45 dapat naka wall type siya na sloping o rolling. Di naka 45 degrees, dapat tatama din siya sa code 8 na 45 degrees. Yun na nga. Automatic boundary siya. Tapos galing doon, magsusukat ka na din ng 8. So 24 feet. Automatic dig site. Kasi naka code 8 ka eh. Yung application ng numeric code. Ngayon naman, may puno dito. May puno ba? Okay. So, tingnan natin itong puno na to. Yan. 315 degrees puno. No? So, back azimuth niya ay dig site 135 degrees. Na may sukat din na 8 yarda. 24 feet. Okay? Sali. May puno din doon na nakalay ng 258. Galing doon sa market natin. May isang puno doon na mutabo ka pa sa sapa bago tatama ng dig site. Kung tingnan natin to, dito ako tatayo sa dig site. May bato dyan na nakalak yan. Yan. The same sukat yan sa bato dito. So, in short, may triangulation na nangyari. Okay? Bato, leasing length. So, ito yung dig site. Yan lang siya. Kung titingnan nyo, naka-wool yan. Nakapader. Pader. So, that means, do not go farther. Papasok ka. Same dito, yung naka 45 degrees na mga linyada, papasok siya dito. Pasok siya dito. So pag tatayo ako, ito yung alas 10 ko, yan yung alas 2 ko. Yan. Okay? Saklakan ko dito. Dito na bodies ang nangyari sa ating hukay na 5 feet by 5 feet square area. 5 by 5 square feet. So pag maghukay tayo, dapat ganito kalaki para in preparation sa timbering, then kasya ang dalawang tao maghukay. Ibig sabihin, pag lalalim na, dalawa kayo sa ilalim. So may body system. So ito na. So kung titingnan natin, 3 feet na ito eh, 3 feet lang sarado. 3 feet na siya. Yan, salamat sa mga abantino natin na mga abante. Yan, naka 3 feet na tayo. At ito yung naglabasan na lahat ng mga HTM. Meaning STM. Yan, nakapalibot na yan. Hidden Trail Marker. Hidden Trail Marker, no? Kung magtanong, ano yung HTM? Hidden Trail Marker sa ilalim. Pag HTM naman, Surface Trail Marker. Gaya. Yang sa taas. Gaya niyan, nakasurface. Okay. Yang puno kahoy, yung balete. Yan ang mga Surface Trail Marker. Yan ba to, yung bundok, mga surface yan. Pag sa ilalim, tinatawag natin hidden. Tinatago, nakatago. So kaya nga, ma-prove mo na yung dig site ay positive kapag makikita mo na backfilled. Makikita mo na hindi normal sa ilalim. Tulad ngayon, ang nangyari. No? So yan. No, explain natin. So yan 3 feet na bodies, 5 by 5. Yun ang safety procedure talaga. Naka 5 by 5 square feet. So itong mga marker. Okay, ito, nilinisan na. Importante yung... Salamat sa tiglinis natin. Yan na. Yung brush Bibi. at tubig. DJ. Yung Bibi, yung tagalinis namin. Salamat, Bibi. Okay, diretso tayo. Ito, inuulit-ulit namin. Dapat sa dig site ay may lalabas na red color coding. Red or maroon, no? Or pink. Yan ang tinatawag natin na sintering color coding. Ito siya. Dami nito, no? Red, no? Or pag ganahan mo maroon, pwede siya maroon. Nag-iiba. Center yan. Sa center to lahat. Okay? So yun ang tinatawag natin na centering.
Makikita yan sa sentro ng hukay. Ngayon, ito. Kung papansinin nyo buddies, ang daming flat stone. Kaya, may tinatawag tayo na stone files. Pinapile yan eh. Kasi puro siya flat. Mafa-file mo. No? Ayan. Tawag dito pentagon. No? Triangle. Ayan. Kapatong-patong. Okay? So, ang tinatawag natin tong 5. Code 5. Ayan. Kasya yan siya. V-type. Okay. Ito pa. Mas maganda to. Pizza pie. Parang pizza pie lang. Ayan. Okay? Nakapatong-patong yan, baris. Yan. Nakukuha yan lahat sa dig site. So, ibig sabihin, ang dig site na ito ay backfilled. Hindi siya natural. Ang tawag nito sa, sa term ng treasure hunting, enclosure. Naka-enclose. Yan. 1, 2, 3. Yan. Almost box type. Yan. Okay? Ano pa? Ito, malapad to. So, alam nyo ang indication nito, ang sikreto nito. Kung makita kayo ng flat stone, that means prepared site. Then may ritual place ang mga Hapon. Bantayan nyo ang uling, ang mga buto ng tao, ganon. Then ang gagawin nyo, may uling tayo nakuha yan sa dig site ito. Uling talaga oh. Yan. Kahoy pa, hindi pa siya na, sa ilalim na ito nakuha. Okay. So, ang ibig sabihin nito, bago tatamaan ng items ay may flat stone o flat layer na tatamaan. So pag bato-bato pa lang, malayo pa kayo sa items. Dapat may flat na layer o flat boulder na tatamaan. Yan. Medyo malapit na tayo sa item yan. Naka-flat yan. Kasi almost flat eh. Patong-patong siya. Yan. Yan. Diamond type na. Okay. Naka-flat talaga. So, yung iba. Yan na. Yung iba balis, hindi na natin nalinis ha. Ito, yung cutted stone. O puzzle type. Metal element yan. Pag ganito, yan. Parang letter D. Yan. Ang ibang tawag dito sa, lalo na sa taffy. Kasi dating taffy ako eh. Ang tawag nito is half moon. Yan. Nakakorba siya. May ulo man to. Okay, yan siya. Sa term naman sa elemental ay metal element. Okay? Ibig sabihin, gold is one of the noble metal. May metal na deposito. May gold. Okay? Ito siya. Napapansin nyo, pag maghukay kayo, may mga batong lalabas na puzzle type na ganyan. Buo siya, no? Pero, ang iba niyan, sa ilalim, ganun. Iba nakadikit, ang iba, ganyan ang posisyon. So, mapapansin mo talaga, lalo na pag hindi disarm dig site, walang nakagalaw na ibang tao, na puzzle type siya. So, ibig sabihin, man-made ang pagka-setup. Talaga tinabas. Ganun talaga siya. Hindi yan biniyak ng digger natin. Ganun siya pagkakuha talaga. Nagbulag din, nagbuo. Nag-akob, no? Oh, pero divided siya. Hindi naman ang tama ng bara, kasi dahan-dahan tayo eh, pag 3 feet to 5 feet ang trenching natin. So, ayan baris. Divided stone. Ibig sabihin, naka, in the middle, center. Okay, so yun siya. Ang mga tinatawag natin na very relevant markers. Yan o, titignan mo eh. Matutuwa ka sa resulta ng first digging. Okay, so hopefully may natutunan kayo sa mga insights na pinapakita natin ngayon. Then, maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin, no? Na patuloy na nanonood ng mga video natin. So ngayon, salamat kami, buong team. Pagtog, doon ka muna. So, pasalamat kami buong team. Dito, pundok-pundok lang. Makita natin ulit ang mga tropa natin. Okay.
So yun yung mga relevant markers sa Team Tunggang. Team Redido. Okay, shout out Team Redido. Sir Phil, maraming salamat. Team Pakitbel. Oh, Team Pakitbil, salamat. Okay. So once again, this is Chris Sniper, no? Saying eat, sleep, and explore them. Bansay Team Tunggang. Bansay! Bansay. Team Redido. Bansay Sir Phil. Thank you.